Pangalan ni Guinevere. Iniiba natin si Guinevere. So ito na guys, magsisimula na ang laban ng Pilipinas. Tawagin nyo na yung mga tropa nyo. Kung kumakain pa kayo, tapusin nyo na yan o kaya kainin nyo habang nanonood. As we enter the 6th match of the night, it's Aurora versus Falcon Esports. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano kayang may expect natin sa early game dito, Papi? Early game, definitely kailangang dish out ng damage output ni Demon Kite dahil alam natin yung Suyu is a snowball reliant hero. So the moment na magkaroon siya ng snowball earlier on into the match, definitely good sign yun for him. And ito yung sinasabi nating mabilis dahil nileash lang din naman siya ng Guinevere coming from Rene J. And ngayon lang din naman ay magiging mas mabilis yung pagpunta nila towards that Litho Wanderer. Ang ganda ng ginawa ni Rene J doon. Kumbaga niluto na niya, kakainin mo na Correct. lang. Demon Kite para sa'yo to. At napakabilis ng rotation, may level gap na agad between Demon Kite and Dax. XP gap lang at mukhang kukunin pa. Retribution is used at okay, Dax. Nakaisa ka. Huwag na mamaya. Oo. Ngayon lang yan, Dax. Okay lang yan. Sa'yo na yan, Dax. Maaga pa naman. Sa'yo na muna yung pagkakakuha mo ng inyong neutral camp. Pero ngayon, mukhang mag-level 4 din naman ang parehas nating jungler pagpasok ng unang pagong ng laban. And so far, I'd say, yung Aurora MLBB yung kumukuha ng aggregate. So, makikita na nga dito si Kid X. Mapapa-flicker ito yung sinasabi natin na flicker coming from Yue. Hindi man kumonekta pero okay lang yun kasi nakuha nila ang first blood plus revitalize against that Hylos. Napaka-decisive ng ginawa ng Aurora MLBB doon at mukhang si PX7 pa ata. Magpasalamat kang nag-flicker si Rene J kanina kundi patay ka na rin doon. Rene J making the play once again at dahil dyan first blood mapupunta sa Aurora MLBB. Si Royal Milk using this Hilda. Medyo hindi pa tayo nakakakita ng mga nambabarubal talaga. Alam naman natin na pag Hilda yun yung goal kapag nag-lock-in ka niyan. Kailangan makita nila na early on into the match kinukuha mo na agad yung puesto towards that purple buff. Level 4 si Edward, magle-level 4 na din si Yue in just a while. Ito na yata yung naabangan natin, Uomi. Habang nandun lang din naman si Rene J, sinusubukang magpa-4. Yung turtle, sinisimula ni Dax. Habang nandito na si Demon Kite, may nagbabadyang gulo. Susubukan yata nilang pabagsakin si Demon Kite. Hindi magiging effective, pero yung turtle na makapapasa kamay pa din ni Dax. Tumama yung deadly catch, tapos nandito din yung Glorious Pathway. Sinubukan mag-Violet Requiem dito ni Rene J. Hindi yata siya mabubuhay kasi matatamaan siya ng Lantern Flare. Isa-isa nang nawawala mga member dito ng Aurora MLBB, pero si Edward buhay pa din. Sinusubukan mapabagsak yung jungler na si Dax, pero hindi magiging sapat. Okay yan, Falcon Esports making the play happen. At alam mo habang nangyayari yan, nagkakaroon din ng trade-off kanina sa may bandang itaas. Nalugi pa nga si Doming doon sa 1v1 nila ng Bruno. And rightly so, no? Bruno naman talaga yung lamang sa 1v1 na yan. But ang nangyari talaga doon for Falcon Esports is that they were able to sustain so much of the damage na nanggaling sa Aurora MLBB habang pinipitas ni Royal Milk si Demon Kite. Kaya naman, I guess, the next objective fight, medyo kailangan isipin ni Demon Kite kung nasaan si Royal Milk. Kailangan nilang mataan kung nasan nga ba nakapwesto itong si Royal Milk. Nakikita natin kanina, hindi tinatantanan ni Royal Milk si Demon Kite. Kaya nung nag-dash in si Demon Kite, hindi na sapat yung damage output niya. Nahuli siya ng Deadly Catch plus Crab Claw Cannon. Bumagsak siya in favor of Dax, and sila din yung nakakuha ng turtle, si PX7. Frigid Crazy tumama! Kaya naman good job! Nakakuha na ng panalo ang Aurora MLBB in a trade! Nice one at tumama pa nga doon sa may bandang top lane. Burning the Purify coming in from Benny at magkakaroon nga ng malaking rotation dito ang kupunan ng Aurora MLBB, pero mukhang titigil muna sila, no? Babagalan muna nila dahil 30 seconds ay lalabas na rin ang second turtle of the game. In terms of turtle control, aamin na ako sa iyo, Auntie. Medyo lugi tayo doon. Meron tayong may Glorious Pathway tayong nilalabanan, may kasabay na Crimson Beacon. Medyo mahirap talaga na mag-turtle dito. Pero hindi man ibig sabihin doon ay wala tayong palag. Kung sakaling mapitas agad yung Zushin o mapitas agad yung Bane, parang ganun lang. Hindi na gumising si Kuya mo, Dax. At kahit napakalaki nung Bane ay hindi siya makakapalag doon sa laban na yon as turtle spawns. Quick rotations, quick kills. Aurora MLBB mukhang ito ang sagot at itutuloy pa nila. Ang ganda pa ng pagkakasado ni Rene J ng kanyang Flicker plus Violet Requiem. Si Royal Milk ang susunod na magiging target. Yung Revitalizing hindi na yata magiging sapat, pero yung Glorious Pathway na lang ang susubukan nilang gawin para mabuhay dun sa mga nangyayari dito sa ating mapa, habang yung Aurora MLBB kukunin yung turtle. And ito yung hinahanap natin. Ito yung inaabangan natin, na mapatay natin yung jungler, tapos the moment that happens, tsaka tayo kukuha ng turtle.
turtle. And that's really good for Aurora MLBB. Ang bilis nilang nahanap yung jungle. Malas lang yung Falcon Esports, no? Kasi pwede namang ibang tao yung nandun eh. Diba? Pero Si Dax pa. nagkataon pa na si Dax yung nandoon. At ang problema sa isang Bane jungle ay kapag nahuli ka ng mag-isa ay most likely katapusan mo na talaga. And wala ka kasing dash. Ang movement speed bonus mo ay nagagaling lamang sa inyong second skill. At kasabay na rin ang iyong possible retribution na kulay blue. But other than that, wala ka talagang pang-iwas eh. So pag si Rene J nakahanap ng play dito, Deadly Cat tumama sa kanya, hindi tatama ang spatial migration. At yung Crimson Beacon naman natang susunod dito, pero yung Avatar of the Guardian ay nandyan rin mula kay Edward. So far, na-neutralize ni Edward yung laban na yon. Agent Zero, good job! Maraming salamat sa'yo. Oo nga, ang ganda ng pagkakasa niya ng Avatar of the Guardian. Kumbaga na-box out niya yung kalaban. Kahit bilog yung Avatar of the Guardian, na-box out niya. Si Yue ang susubukong bumax out na kanina ng mga kalaban. Kidex ang unang babagsak. Si Benny sinusubukan lang din naman i-push yung mga natitirang turtle. Yung mga natitirang turret, rather, Yue will be low. But this will be a successful turret defense for Aurora MLBB. At mukhang bumibilis na ang pace ng larong ito. Aurora MLBB naman ang nakakalamang. Benny and Dax makakapag-depensa naman, pero si Doming ay sumasakit na. Kailangan na lamang mag-ingat sa Crab Claw Cannon. Buti hindi pa nag-crit. Pag nag-crit yun, medyo masakit. So for Aurora MLBB, I guess kay Rene J pa rin umiikot yung laro. As long as may mahuli with a thump at makapag-Violet Requiem siya, that should be in automatic conversion for Aurora MLBB. May burst damage naman sila. Kaso ang fear ko dito ay wala tayo masyadong lakas ng mid to the late parts. Late game pa talaga papasok ulit. So early game malakas tayo. We have Rene J and we have Demon Kite and also Yue. That's a very potent early game. Pero late game na ulit tayo lalakas. Oo, kapag nagkaroon na ng espasyo si Doming, which is, by the way, he's getting right now. And alam mo, ngayon ko lang na-realize yung concept also of picking this Guinevere in the Gatot Kacha. Kasi kapag nag-Avatar of the Guardian, tatalbog yung mga kalaban, tapos pwede na agad i-cast yung special, yung Violet Requiem. So, nagiging madali yon. But ito na nga yung sinasabi mo kanina, Womi, medyo mahirap yata in terms of turtle control. Ang side ng Pilipinas, si Domeng pupunta na lang din naman, susubukan niyang pumasok into the members of Falcon Esports. Ayun na! Rigid Kaiser kumonekta sa tatlo, tapos nandiyan na yung Avatar of the Guardian na nababox out ng mga membro ng Aurora MLBB. Tapos nandito lang din naman sila tatlo. Benny? Laban sa apat, si Benny yata hindi babagsak. Susubukan pa ding mabuhay doon ni Benny with a double kill. Habang si Domeng trabaho lang, susubukan niya i-push yung mga natitirang mid lane turret. Kaya kahit papano Okay na-equalize na. nila. Okay lang. Good diversion play yun mula Okay sa Aurora lang. MLBB. Lamang ang Falcon Esports, around 700 gold lead ngayon, pero at least nakuha ng Aurora MLBB yung mid lane turret at napakalaking bagay po niyan in terms of going inside the jungle of Falcon Esports. At least ngayon, mas makakapasok na sila Rene J. May malaking chance na makahanap siya ng play sa loob mismo ng jungle ng Falcon Esports. Kailangan lang nila alagaan yung wave dito sa may bandang mid. At tama yung sinabi mo kanina, Auntie, no? Medyo hirap talaga makapag-turtle pa rin dito or makapag-lord rather ang Aurora MLBB kung hindi nila mapipitas ang isa sa mga miyembro ng Falcon Esports dahil grabe yung zone control ng lineup na to. Oo, Rene J naman dito, maganda din yung pwesto. Susubukan yata niyang visionan lang din dito si Benny. By the way, hindi pa bumabagsak up until now. Nakita natin yung effort coming from Benny kasi naka-Husk Claws plus Berserker's Fury na rin naman siya. Malefic Gun na ang susunod sa kanya. Meanwhile, for Domeng, Golden Staff and then tsaka yata siya magbibuild ng Malefic Gun or Wind of Nature pagkatapos. Classic Trinity versus New Trinity. Yung Correct, nakikita natin. No? correct. Yung New Trinity yung may crit para lamang sa Bruno. Siya lang ata nakakabuild yan, by the way. Yung sunod naman ay yung Classic Trinity na may Golden Staff, Attack Speed. Yan naman makikita natin mula kay Domeng. Pwede rin namang mag-New Trinity dito si Domeng pero hindi gaano kaganda. Mas okay pa rin talaga yung effect ng Golden Staff na nabibigyan siya ng additional cooldown reduction sa kanyang pagdadash. Kaya naman nakakapag-push siya ng ganyan. By the way, may karapatan siyang gawin yan kasi may Spear of Destruction naman. Meron. Pwede. Kaya kahit mapasa kamay ng Falcon Esports ang unang lord ng laban, okay. Wow! Nice Spear of Destruction! Tapos nakuha ni Domeng! Nakuha pa niya yung turtle! Nakuha pa niya yung lord! Nakuha pa niya yung Torres sa top! Kaya naman, what a play coming from Domeng! Kaso naubos tayo, men. Tatlo yung nawala para sa Aurora MLBB. At tuloy-tuloy lang ang pagpupush dito for Falcon Esports and this is what's bad. May Bruno, may Bane. Napakabilis mag-push. Kailangan maklear ito ni Demon kahit at magiging successful naman. 2 turrets plus a Lord pero may 3 kills.
magagamit naman natin yung Lord kasi aabot si Edward, Rene J, and Yue for that pending Lord push. And at least magiging malaki yung control natin doon sa top lane. But what a play, Spear of Destruction lang. Kanina binabanggit mo pa lang kung gaano kaganda yung Spear of Destruction na nagmumula kay Domeng, pero hindi natin ine-expect na of all people, si Domeng yung makaka-steal ng Lord. Kasi yan ang aga din nag-retry ni Dax. Yun yung rason kung bakit nakuha ni Domeng yun. And honestly speaking, pakiramdam ko bonus na lang para kay Domeng kung makuha niya yun. Ang iniisip niya, sige, gagamitin ko yung Spear of Destruction para maka-teleport doon kung sakali magkaroon ng team fight. Kaso nakuha niya yung Lord Ibig sabihin nun, hindi na niya kailangan pumunta. Bakit pa nila ipipilit yung laban kung pwede nilang irekta na lamang dito sa may bandang ibaba? Aurora MLBB looking for Kid X. Nandiyan yung mga stun, yung Revitalize ay nagamit na rin. At mukhang makakadepensa naman ng bahagya dito ang Falcon Esports. At nabalibag dito si Edward, low HP na siya. Subukan pa nilang pumasok, mapapa-out na lang din naman dito si Rene J. Lahat ng mga Revitalize, lahat ng mga heal, ikakasa na rin naman. Wala pang babagsak, walang casualty. Pero so far, Aurora MLBB na ma-maximize nila yung spasyo na binigay sa kanila ng unang Lord na na-steal ni Domeng. And Aurora MLBB, hindi man sila lawang sa gold, lamang naman sila sa map control. So eventually, yung gold swing, makikita din naman natin. Yan naman talaga ang trend ngayon. Whoever controls the map, controls the game. And for Aurora MLBB, great understanding para sa meta na to. Regardless, kahit lawang yung Falcon Esports, basta sila yung unang aabante, sila yung unang mag-pull ng trigger, mahahanap nila yung target, eventually, ay makukuha din nila yung pagkapanalo. But for Falcon Esports, ang galing kasi nila dumepensa. Totoo. And super understandable because they have the Bruno, they have the Bane, and even the Juice na sobrang nagiging security nila the moment na mag-extend yung Aurora MLBB. Nakita natin kanina, even si Rene J napa-flicker in and napa-flicker out pala. Kasi medyo naging alanganin yung pwesto niya coming from the spatial migration. Kaya naman yun yung kailangan maging cautious of ng Aurora MLBB. Ngayon na 25 seconds na lang bago lumabas ang susunod na Lord. At in fact, lamang nga pala dito si Domeng against the gold lane of Falcon Esports. At sakto-sakto yung win chant. At least 3 crit galing sa bola yung maiiwasan yan kung matatime ng well ni Domeng. Hindi pa nga namamatay si Domeng Hindi pa. So far, it is a perfect game for both gold laners here. In terms of kills though, nakakalamang si Benny. Pero in terms of gold, pantay na pantay lamang ang ating nakikita. Pero ito na, the next Lord, the Luminous Lord. Aurora ang makakaset up at mukhang pwede nilang i-burst. Royal Milk does have an angle, pero kailangan nila mag-ingat dito sa Glorious Pathway leading. Oo, masakit na din yung damage output na nagmumula sa sibat na nagmumula kay Domeng. Kinasa niya yung Spear of Destruction pero walang tatamaan. Una nang babagsak si Edward. Isa-isa na ding makakakuha yung Falcon Esports ng pick-off kaya naman sila makakakuha ng Lord. Mapapabagsak ni Yue si Royal Milk pero hindi yata magiging sapat kasi mega kill na coming from this Bruno. Kompleto. 4 pala mga miyembro ng Falcon Esports na nabubuhay habang 3 ang natitira sa Aurora MLBB. Nagugusto yung depensahan ang siege na gagawin ng Falcon Esports. Ang sakit talaga ng Bruno at ang bilis pa mag-push ng Bane. Aurora MLBB loses an objective fight once again. Napakahirap naman kasi talaga labanan ng isang Zushin, Hylos, tapos meron ka pang Bane na lahat ng AOE. Natatamaan. Yung objective talaga doon tayo nadadali kapatid Kumbaga parang yung komposisyon ng Falcon Esports dito ay built to win in Lord Peter na kailangan may mapitas pero kailangan muna dumepensa if you're Aurora MLBB. Depensang Marino muna. Supportahan natin ang Aurora MLBB. Ito na yon, kailangan ni Domeng depensahan ang Lord na ito habang nagwararagasa ang Falcon Esports dito sa mga natitirang turrets ng Aurora MLBB. This will be a successful base defense. This will be the first step towards taking that victory for Aurora. Okay na yon. Kanina pinag-usapan natin na Anti na mahina tayo by mid to late. Tapos na yon guys. Okay. 14 minutes na tayo. Babalik na tayo sa programming na malakas yung late game natin. Nakapag-farm naman dito si Domeng, so pwede nating abangan. Basta magkaroon ng espasyo dito si Domeng ay may chance pa tayong manalo. Spear of Destruction nga nagamit na nga rin. Glorious Pathway nandyan. Yue, half HP. Tignan mo yung free hit kay Domeng! Domeng! Napakasal siya ng Wind of Nature. Hindi ata magiging sapat yun para mabuhay siya. Avatar of the Guardian, nakasana rin naman si Demon Kite nandun sa likod. Pero wala na ang mga member dito ng Aurora MLBB. Bumagsak si Rene J, si Demon Kite. Susubukang tumakas pero mababuhat siya doon. Kaya naman killing spree
coming from PX7, dalawa para sa dalawa. Pero ngayon, Aurora MLBB ang kailangang dumipensa. Nako, tatlong inhibitor turret ang nawala sa Aurora MLBB. Si Benny ay napakasakit na at hindi ito yung bagyo. Sadyang masakit lang talaga. 1 minuto bago lumabas ang sunod na Lord at Aurora. Dehadong-dehado, magiging honest tayo dito, no? Kailangan asikasuhin ng Aurora MLBB ang kanilang mga waves. If there's one big chance na manalo sila dito, it is via pick-off na medyo malabo mangyari if you're looking at Kid X at pati na rin Royal Milk. So hopefully, makahanap ng angulo dito si Rene J kay Dax o kaya dito kay PX7. Napakasakit mo na, Kuya Benny. Nararamdaman na yung damage output na nagmumula from this Bruno. Just goes to show kung bakit natin kinoconsider na power pick ang Bruno nito. But still, in terms of damage dealt, si Yue naman ang pinakamalaki. Kailangan lang makahanap ng Aurora ng opening. Ito na yata yung opening na gusto nilang makita. Doming may ipit na ba? Hindi tatama yung Spear of Destruction, pero sabi niya okay lang yan kasi hindi naman itutuloy ng mga miyembro ng Falcon Esports ang paghabol doon kay Doming. Nakakaba naman yun. Nilapagan na ng Glorious Pathway. If I'm being honest, kaya na yun ng Falcon Esports. They could have went all in for Doming. They just played it safe kasi magkaka-lord na rin. So far, hihintayin nila yung cooldown ng Glorious Pathway na yon. At Aurora MLBB may chance pa naman huminga. Kaso ang problema dito ay pakiramdam ko si Yue kailangan ng tumira sa base. Kailangan na niya mag-wave clear lamang. At si Royal Milk ay talagang nakakainis na para sa Aurora MLBB. Kahit sinong lapitan ng Hilda na to ay hirap na hirap. Rene J forced out with the Glorious Pathway at napakasakit na rin ni Benny. Hindi pa siya cutie niyan. Nag-broke yung kanyang Sky Piercer, naramdaman. Kaya naman yung Avatar of the Guardian susubukan para iligtas ni Edward, pero double kill na nagmumula dito kay PX7. Isa-isa nang buwapagsak ang mga member ng Aurora MLBB habang yung Falcon Esports ay kompleto pa. Uwomi, mukhang ito na yun. Kumakatok na sa base ng Aurora MLBB ang Falcon Esports. Natitira na lang si Demon Kite. Kaya Falcon Esports will take the game against Aurora MLBB. Another upset victory. At ayan na nga, Aurora falls down to Falcon Esports. The Burmese able to show dominance in this matchup. And with that draft, man, nakita natin